Yo, 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 what's up? Andito ulit ang inyong paboritong human being, EJ Motherfucking Power para sa MC Marathon ng Isabuhay 2025. Yun nga, katatapos lang ng Vuelta Balentong 12. Yun, spoiler alert lang sa mga hindi pa nakakaalam. Pwede nyong bigyan ko kayo ng chance i-skip tong sasabihin ko na to. Pero ang naka-advance sa finals ng Isabuhay ay si Katana at si Lipcram. Medyo underrated yung matchup kung titingnan natin, pero alam naman natin pag naka-A-game sila. So, yun, exciting din kahit papaano yung finals ng Isabuhay. Pero yun, hindi na ako magpapa-tumpik pa. Ang papanoorin natin ngayon ay ang Lipcram versus Aubrey ng second sight. Di ko alam kung pang ilan na to. Ng second sight nitong 2025. Yun. Shoutouts lang sa nag-iisang nanonood ngayon ng ewan ko siya nag-iisa pero siya lang nag-comment Si Phobia is online. Shoutout sa'yo pare koy. At sa mga iba pang nanonood, mga silent viewers natin dyan. Simulan na natin ngayon. Beat, Black Manila, Real Jokes, Boss Comic, Flip Top, Kuya Keds, Pakundo. Nanalo ng ko ito si Aubrey, pinili niya mauna si Lipcram, 2 minuto dapat, pakinggan natin 5 hurado natin, Isabuhay 2025, second sight 14. Unang banat, Lipcram. Ina mo ka. Hindi ako ganong nakapaganda kay Aubrey kasi to, para ako na itong Nga pala si shoutouts kay Aubrey. Isa to sa mga inaabang kong FEMC ngayon na bagong pasok. Sana maging, hiling ko lang, sana maging consistent siya sa mga magiging performance niya. Alam ko may parating siyang laban ng zoning this October. Yun, sana makapagbigay siya ng breakthrough performance. Yung tipong mag-stand out siya, tipong performance of the night type shit. Yun. Isa to sa mga inaabangan kong FEMC na sana makapagbigay ng malupit na mga performance pa. Sayang lang nalaglag agad siya sa Isabuhay. Kasi Isabuhay makapagbigay sana ng more exposure sa kanya, tsaka mas matcha-challenge niya yung niya, yung mga abilidad niya. Pero yun. Angkin. Hindi ako Unang banat, Lipcram. ina mo ka. Hindi ako ganong nakapaganda kay Aubrey kasi to, para ako na itong pamangkin. Kumbaga binigyan ko siya ng mga konting alam, pero hindi ako nagpakatito badang. Pero never rin kita tinuruan magpagtalon ka ng ganyan. Itong ina mo. Kasi speaker ang puta. Yo! Gang! Di ka sinali ni Enigma dahil meron kang tsansa. Pang isabuhay ba tong diva o sa ibang propaganda? Saktong 18 na si Iha at doon na-gets ko na nga siya, ikaw yung alay sa propesiya na virgin kay Plasma. Tip-top game! Tinantok ka ni Benji sa Davao! Grabe naman yun. Totoo ba yun, guys? Tingin nyo. Tinantok ka ni Benji sa Davao! Ikaw pa mismo. Ikaw pa mismo yung nag-reach out ng dunong kayo'y nag-hit up, kaso awit yan. Pagkapasok nung nasipat, sumingaw yung kanyang bikat, amoy martis daw. Naging aral yun kay Benji na di niya malilimutan. Napagaling sa inuman yung pilat, amoy pulutan. Sumunod na araw si Kuya Dennis yung sa kanya bumembang, nalasing sa pulo. Si Kuya Dennis naman ngayon, tangina. Si Kuya Dennis yung sa kanya bumembang, nalasing sa pulo. Sumunod na araw si Kuya Dennis yung sa kanya bumembang. Nalasing sa pulo, siya ay na-ekis nung nilandi niya si Shernan. Mga bondat yata kanyang fetish, putya, para kang ewan. Si Aubrey nga'y obsessed kay Boye, target niya, malaking tiyan. Aubrey? Nakasama kita sa barakuhan. King Chan. Target niya, malaking tiyan. Aubrey?
Nakasama kita sa barakuhan, bagra ka na mula pa bata. Kapag tulog, nakabuka ka. Bukod sa ang itim ng singit, ng panty pa, ng gigitata. Crucial sa'yo yung panty mo kasi nasa crunch time na. At yung panty liner, pinapalitan yun, hindi yung lifetime, ha? Yung pepe neto, malipag, daig pa yata yung nagbubukid. Tangina, di pa yan naggugupit. Hassle yan kapag nagdudukit, malamang sa malamang nagpuputik. Puro kalibugan na gawain dyan sila binibilad. Kababaeng tao, walang hygiene, tas magpipiling sikat. Baka bumalik na lang si Sisa para payuhan tong dilag na parating na daw si Mayor, hoy maghugas ka ng bilat. Kung pangarap mo to, wag mong sayangin, di ka dapat ganyan. Hoy, isa puso mo yung battle, huwag ka magpaka-hearty dabang. Kasi puro lalaki yung kasama sa my day niya, nagbibida. Tropa lang daw tang ina. Iba yung one of the boys tanga sa maraming lalaki nakakaisa. Kaya huwag ka nang magmaang-maangan, wala ka nang madedenggoy pa. Si Espero nga na chairman tang ina, na table ka. Isa kang bitch ng hip-hop. Chairman table. Anyways. Na chairman tang ina, na table ka. Isa kang bitch ng hip-hop. Nagka-slot sa flip-top. Isang chat mo lang ng shot agad. San yung meet-up? Sana mabuntis ka ng cup na may size na teacup at magpadede na lang bunga ng iyong sikap. O tumamlay ba yung energy? Hindi nyo ramdam yung impact? Ba't ko pagagandahan yung delivery? Matagal ka nang ready for pick-up. Ang sama-sama ko, brother. Puro bilat niya yung inanggil. Wala eh. Puday mo lang naman ang siyang ilalamang mo sa akin. Kasi nga babae ka, banggitin mo edits ko, lahat sila isasang-ayon. Lumuhod ka, tsupain mo ko. Mga tao ay magwawala doon. Pinapractice mo yan sa bahay nyo. Maghapon mong ninangawa yun. Proud kaya yung nanay mo ngayon sa narating mong nayon. Yung sarili niya nilalako nang dahil sa tuwang-tuwa kayo. Ang entablado ay konsyerto mo, ba't ikaw na yung nilalaro? Anumang bilang ng palakpak at halakhakan yung natatamo, yun din yung bilang ng mga tao na wala namang concern sa'yo. Kaya yung isa buhay ran ni Aubrey ngayon dito na malalagot. Tutuldukan ko na't magtatapos. Kahit abutin ka ng period, hindi ka sa akin tatagot. Ganda ng ender ni Lipcram. Mga female jokes nung umpisa. Tapos parang parang may konting pangaral nung bandang dulo na. Tapos ang ganda ng ender. Period tatagos. Okay na hindi siya sobrang lupit na round 1 para kay Lipcram. Pero pasok pa din. Pasok para sa akin. Magandang pang-umpisa. Tingnan natin yung gagawin ni Aubrey dito. Puro kalibugan! Puro kalibugan ng hayag! Ba't ko naman babanggitin yung titi mo? Wala ka namang bayag! Pinagkatawa ko ni Benji. Magaling ka dyan, ha? Di ko naman sasabihin na nilipin mo si Maricho Piana. Nalaglay si Maricho. Gago. Boss Arik! Lipcram na agad? Aba, grabe ka magplano, matilok. Kinabahan ako, baka di na naman tayo masipot, yung kung manalo by default. Kasi siya daw pipitas sa akin, kahit di magano na hinog. Ang kaso lang palyado, ito'y masyadong malikot. Feeling threat? Sige, tignan nyo lang tong gago bago matigok at panoorin nyo tong banta nyo kung paano masimot. Flip-top game! Ano daw? Ulitin nga natin. Parang binanggit niya yung threat. Tas simot. Feeling threat? Sige, tignan nyo lang tong gago bago matigok at panoorin nyo tong banta nyo kung paano masimot. Flip-top game? Big fish daw kalaban ko. Kaya sa second round, di na ako makakatungtong. Kita big fish na agad, forget mukha lang galunggong. Kasi expected yung talo ako. Ha? Di yan po pwede. Ba't ako matatakot sa isda? Nagaling palengke, magaling lang mangmak, ganyan na tawag nyo. Lahat kayo kayang aningin. Kung lain mo naman kaya yung subukan ko na himayenji. Kasi sinabi niyan kay kritiko, kahit papogian lang, kayang-kaya sumabay. Wala man sa muka, pero wag mapalagay. Kasi kagwapuhan ko sa utak ko nakalagay. Ha? Kagwapuhan mo sa utak
utak mo nakalagay? O di ba ang gago? Sige nga, patingin. Oo nga, ang bobo ng mukha mo. Yung itsura nilagay sa utak, tinangalang kayo. Kayo naman nabibilib. Alam niyo ba paano ko nahanap? Parang ano, no? Parang nagmamadali siyang ispit yung line niya. Parang hindi niya hinahayaan mag-react yung tao. Parang nag-spit agad siya bago mag-react yung tao. Parang yun yung napansin ko. Ang bobo ng mukha mo. Yung itsura nilagay sa utak, tinangalang kayo. Kayo naman nabibilib. Alam niyo ba paano ko nahanap? Paano? Kasi yung mata ko nakinig. Tapos may rebat pa to kay Sayad. Yung meme, hindi yun kambing. Tulog ka sa akin ngayon. Tulog ka sa akin ngayon. Alam mo, nasabi ko, tang ina ba din to? Bars ka ng bars? Gusto mo lang pala siyang matulog sa inyo? Tang ina, lahat pa naman dito, ikaw yung kinaaaliwan. Malaman-laman ko, si Sayad lang pala ang yung kinababaliwan. Tapos magyayabang ka na kasi ikaw nagbubuhat sa amin. Sige, ang kahampugan mo, subukan natin. Opisyal kitang hinahamon sa bagay na ginagawa mo nga rin. Gawin ulit natin to sa ahon, magupusan tayo ng making. Oo, yung laban nyo ni Barry, ang daming sinatsak. Pero muntikan ka na nun sa Sayad sumadsad. Kasi nagtutunog kambing na din tong nag-iinaso. Kaya mo lang magtunog hayop, pero ang animal ay ako. Kahit kalaban mo ay bago dito, instant ring kung panay linya ng kalaban ni speak lang din. Puro baking, puro gaya lang sa hit. Hapsin, dapat pangalan mo ay yung total lead biking. Ragod pa lang, bakit hirap ka madali lang? Pangalan mo ay yung speak lang din. Puro baking, puro gaya lang sa hit. Hapsin, dapat pangalan mo ay yung total lead biking. Ragod pa lang, bakit hirap ka madali lang to, diba? Ngayon alam mo na lahat ng papakita ko, diba? Humusay mo sa una lang may dalawa pa akong tira, mas bibihira yung bira. Ngayon sabihin mong babae magaling sa umpisa. Okay, gusto ko yung energy ni ni Aubrey. Ang taas agad nung nung enerhiya niya. Pero sa sulat parang nag-stick siya sa sa pag-line mark agad kay Lip Cram. Yun kasi yung style ni Lip Cram, parang doon niya na agad pinuruan si Lip Cram. Pero para sa akin parang delicates na angle agad siya sa delicates na angle siya para ilagay sa round 1 kasi dito parang isaset mo muna yung mood nung magiging battle nyo. Tapos parang ang daming ang bagal lumapag nung mismong punchline. Pero solid din yung round 1 niya. Gusto ko yung enerhiya, gusto ko yung delivery niya, yung confidence niya. Ramdam na ramdam mo. Pero ibibigay ko yung round 1 kay Lip Cram. Personal preference ko lang to. Mas nagustuhan ko yung strategy ni Lip Cram sa round 1 na inumpisa niya sa jokes, tapos sa seryoso, tapos magandang panapos. While kay Aubrey kasi nag-stick siya sa isang topic dito sa round 1 niya. Yun. So round 1 para kay Lip Cram. Shoutouts ko muna yung mga nanonood dyan. Phobia is online, kay Portog Masyon, kay Magnificent, kay Leonard Aleka, kay Loaded God Complex, kay Cathy, kay Norman Bronze ng Pisa Italy. Ewan ko, seryoso to. Kay Michael MF Bautista. Yan. Shoutout sa inyong lahat. Round 2 ni Lip Cram. Pakinggan natin. Tangin na, si Sayad daw gusto matulog sa amin. Yung banat mo, hilaw. Selos ka pa kay Sayad kasi gusto mo, ikaw. Ayoko nga. Tangin na mo, hindi ka nagpapalit ng panty liner. Tangin na, kinakain na ng guhit eh. Tangin na ito, old school na rapper. Yung rap skills mo, pwedeng ipasa sa dance move ni Asher. Ananasik, booking ina mo.
Dami-dami mong tsansa na may idolin, bakit pa si Damsa? Tangina mo ka. Di ko alam kung ba't ganito, akala ko pa ay quality to. Hiling ko Rodriguez na Maginoo, eto naman si Arik laging lito. Kinall out ko ay Panginoon, ba't yung dumating ay Panginoon? Pero isa buhay to will check this ako ay laging power on. Inaasahan ko ay big fish, ba't binigay mo flower horn? Bakit to? Bakit yung hairline mo andito parang di ka bata? Ultimo helmet ni Magnis nito parang di dyan ka siya. At pag side view parang tito na Igodala, pag sumali to ng Pinoy Henyo, puta 3 words ka siya. Mukha kang Mona Lisa na low budget. Ang ganda rin ng rhyme scheme niya dun sa sa jokes na yun. Sa joke na yun. Mukha kang Mona Lisa na low budget. Di yan asset. Pag umaattend ka ng Ash Wednesday, roller gamit. Minsan nga sinasaboy na, kailangan pa na sa long range. Kaya pinayuko na lang siya ng pari, tas yung abo ni Lebron James. Tsaka yung pormahan, super gangster, daig na yata si Jamoran. Tipong pag may putukan, brother, biglang magda-download dyan ng Valorant. Yung suotan na ito, heavy gut, para sa battle scene maging relevant. Dapat formang say para elegant, ito yung kababaeng tao naka-elephant. Tangina kaya huwag kang piling Barbie Sue. Kahit magtulong pa kayo ng tandem mong si Marichu, kain kayo parang boodle fight, tapos siya doon yung barbecue. Paglabas ng poster, ang drama nito habang ako wala nang imik. Eto naman paawa ipik sa kanyang advantage, hapit na hapit. Ganyan talaga si Aubrey Pokpok, yung pagkababae, gamit na gamit. Ako wala nang palusot, tila na God mode nga rin. Itong puro pautot at tanggalan ng hangin. Nung caption niya ay malungkot, nung pagka-share ng banner, ipag-pray daw sa akin, total kailangan niya ng support, eto Stone Cold Stunner. Kaya wag kang namamag-asa, wala kang ang patok na bara. At isa pa, di ka kilala. Ultimo sa comment ng mga tao, inasahang Aubrey si Abra. Real shit, real shit. Tangina payag ka nun? Kinanong ka lang ng Abranatics. Sa lineup ba't pa ito nasabit? Idinaan niya ata sa Magic o ginayuma niya si Arik. Puta, pagtapos ko kay Sayad, ba't ito binungad mo? Alam kong kinagulat nyo. Bukod sa masyado pang maaga, wala pang nagugulat to. Kaya ang hangad nila ay Abra, dalawa lang nasa utak ko na hindi mo deserve yung slot o di ko deserve yung slot na tulad mo. Kaya dapat kung... Ang ganda nun. At nila ay Abra, dalawa lang nasa utak ko na hindi mo deserve yung slot o di ko deserve yung slot na tulad mo. Kaya dapat mong tutukan sulat mo na pangdiinan. Isagad mo sa sukdulan, pigain, wag mong tigilan. Yung lupit ko pang dabigwan, yung kulit ko parang Sinchan. Pagkalaban mo si Lipram, dapat Hanson parang Linggam. Yung si Linggam, ano yung Linggam? Pa-comment naman, di ko kilala eh. Magiging smuggles mo litaw pero hilaw ka pa sumulat. Kung ibabase sa bitaw, malabo ka, di niya katulad. Kaya malayo na ikaw ay makatsamba, makausad. Oo, idol mo silaw pero di ka makakabulag. Sabi ko, yung init ko mas lalong pagbagain. Malaking sampal sa'yo na di ka papalarin. Nilatagan mo ko ng hilaw, edi pang kilaw yung hain. Wala akong makitang dahilan na ikay isa lang sa akin. Okay. Paano ang banat? Feeling ko para sa akin same level nung round 1 ni Lipcram is same level nung nung round 2 niya ngayon. Hindi siya ganun umangat, pero same lang, hindi din siya bumaba. Same level lang, may mga tumatak na punches siya. Solid. Nagustuhan ko yung 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 noo jokes niya sa umpisa ng round 2. Tapos, yun, may mga wordplay siya na tumama nung bandang gitna. Ano ba yun? Nalimutan ko na yung sinabi niyang mga... Basta yun. Yung slot. Tapos yung... May isa pa nalimutan ko na lang kung pero solid yun. Tingnan natin yung round 2 ni Aubrey.
Nagdadrama daw ako pag-upload ng poster. Tang ina, ano ba to? Magdadrama talaga ako kasi pag natalo kita, madaming mawawala sa'yo. Tapos tanginan to no? Bars ng bars ang leche. Kada bars mo, 3 dikit sa dede. Bagi-bag. Tinignan nyo ako walang kwenta sa gera. Pes lahat ng pumusta dito, uuwi ng walang pera. Di ba Olgats versus Aubrey? Panlalait ka sa akin, husto. Mahal na araw pa man din, panoorin yung mapakagas nyo. Game? Matigas mo ka sa batil eh. Kupal masyado, palalambutin kita ngayon parang unan sa kwarto. Panalo na daw siya agad. Ako ay napakamot kasi tol di ako mapagbigay parang kapatid na madamot. Hinaangkin yung taon, siya daw magcha-champion, ako wawasak sa hangarin. Di ka magcha-champion, gago, masasabon ka sa akin. Mahilig magpayo sa laban yan, para tunog. So ito yung problema sa sa sulat ni Aubrey. Hindi naman eksaktong parang nagamit na, pero sa sobrang simple nung metaphor niya, parang may vibe na parang narinig mo na siya somewhere. Hindi dahil may gumamit na, pero parang nagagamit siya sa alam mo yung daily conversations. Halimbawa, yan yung champion masasabon. Parang ilang beses ko na siya narinig sa battle. Tapos yung kapatid na madamot, parang parang common, parang napakadali na metaphor yun. Parang napaka-simple para sa akin. Para may mas iba pang pwede niya pang mas palalimin yung yung metaphor na yun. Sasabon ka sa akin! Mahilig magpayo sa laban yan! Para tunog, magaling! Puro pagbibiga sa batil, kalamot ditong laseng! Kilala mo ako ng personal. Matagal na tayo nagkasama. Madami kang pwedeng sabihin na masisira ako sa masa. Pero napaisip lang ako, di ka ba dyan makakarma? Magaling ka bang humanap ng butas o nag-iipon ka lang ng bala? Alin ba doon? Kasi ang hirap mong kabanding, brother. Di kung isang ikot pa lang yung tagay, meron ka na agad angle sa battle. Ganyan ba talaga ugali mo? Pre, nakakaumay ka. Yung dapat kwentuhang buhay lang, ayan! Pinangi sa buhay niya. Kasi kahit sobrang personal na, wala siyang pake. Siya'y masaya pa nga doon. Ngayon mo tanong si Luz, masaya din ba siya sa narating mo na ayon? Ha? Tingin mo proud siya? Ha? Sa mga ginagawa mo? Tinatanong mo si Luni, di ka naman marunong magpakatao? Tinatanong mo si Luni, di ka naman marunong magpakatao? Shit. Kung wala ba akong issue, may palag ka sa akin. Ito ang yung pagkatandaan. Kasi kung hindi din dahil sa haring araw, di ka naman sisikat ng ganyan. Proud, awit. Diyan ka ba maligaya? Anong silbi na bilip ni Marlon kung yung anak mo kinahihiya ka? Kaya sige, magkupal ka lang, magpatawa ka pa, o ako man ay mabastos. Yung pagpapasikat mo dahilan bakit ka malalaos. Di ako basta mapapaslang sa isa buhay. Aking ang pinagpa sa Diyos. Si Luxurian lang nagsimula dito, pero ako yung nagtatapos. Ngayon, kaharap na kita. Di na kita bibigyan pa ng pabor. Ito na ang balik sa mga tinanggalan mo ng amor. Hindi ka magaling tumira. Kahit panay ka ko kasador. Ikaw na lang sana namatay lip, hindi si Nora Honor. Tangin na mo, Aubrey. Shit. Grabe yung delivery ni Aubrey. Tangin na, parang ramdam mo yung yung eagerness niya na manalo sa laban na to. Ramdam mo yung gigil niya, ramdam mo yung apoy. Pero sa sulat parang nakukulangan ako. Hindi, para sa akin lang hindi siya masyadong epektibo pa. Pero tangin na, so natawa ko dun sa ender niya. Siguro kulang din sa variety yung rounds ni Aubrey. Katulad nun na parang kaya niya naman pala
mag-jokes ng ganun. Sana hinaluan niya pa ng ganun sa bandang umpisa or bandang gitna. Pero round 2 bibigay ko ng hindi ganun kalaking lamang para kay Lip Cram, but mas maraming lumanding na epektibo na punchlines. Pero tangina, hindi gahibla lang yung lamang ni Lip Cram sa round 2. Round 1 malinaw na kay Lip Cram yun. Round 2 bahagyang-bahagya lang. Tangina, solid si Aubrey. Kailangan niya lang talaga mag-work on sa sa sulat niya, pero andun na siya eh. Nakuha niya na yung confidence niya sa sa stage. Yung the way niya i-deliver, solid. Pakinggan natin round 3, Lip Cram. Yung katangahan mo hanggang kailan? Ginaya mo pa ako, gago, ikaw na rin mamatay, hindi na si Magellan. Tanginan to, yung buti pa yun, lapu-lapu, ikaw, landi mo, lipstick mo, pula-pula, oh. Ano ka? Diba? Historical bars with a sense. Bukin ang inan to, bangga daw ng suso, awit ka mamen. Lapit ako ng lapit, ayaw mo musag, di gusto mo rin. Ugasan mo nga to. At ina kasing suso yan, nakaganon eh. Pag mo kasi. Takinan to, walang cleavage kasi yung putang nakahiwalay. Takinan, kasya yung S ni Superman ng putang. Ganun ka kawalang dede. Takinan mo. Papamadikit na naman, sabihin mo, usog ka doon. Usog ka doon. Yan. Usog ka doon ha. Kasi bawat bara ko. Sa Java. Diba? Ito si Poison gayahin ko, diba? Isa ka na akin nun, isa. Tangina mo. Ano gusto mo? Lip Cram na Poison. Tangina na ito, gago rin no? Tangina mo, magreklamo ka kung may suso ka. Tangina mo, wala ka nang suso, mareklamo ka pa. Sabihin mo, natabig ko yung bra. Yung suso. Tangina mo. Napakaking grin eh. Di ka masasaktan nun eh. Tangina na ito, wala na kang dede. Piling pang hinihipuan. Tangina mo. Yo! After ng laban ko kay Sak, pinuri ako ng gagong to. Sabi niya, grabe yung verse mo dito, LK. Parang bomba sa Ukraine, ng insane, yung speed plane. Tuwang-tuwa ako sa quick pain. Biglang bumanat yung animal dito. Ganda nung rhyme scheme ni ni Lip Cram Puta, Taglish. Grabe yung verse mo dito, LK. Parang bomba sa Ukraine, ng insane, yung speed plane. Tuwang-tuwa ako sa quick pain. Biglang bumanat yung animal dito, pautang ng 3K. Utang ina mo. Utang ina mo. Bulbul! Ano bang akala mo? Ikakikilig ko yon porket ikaw ay umeligs? Tsaka purian lang, walang utangan. Ganun ka magbigay ng credit. Tangina pang paritoke, meron ka, tapos 3K, wala ka. Doon ko na nabisto to, galawan niya, nahuli ko. Yung matagal na ng sikreto ay masasa publiko. Ngayon alam na ng madla, ikay modernong puji ko, at hanggang 3K lang pala yung kapalit ng puri mo. Tangina at yung niretoke mong ilong naman pag-uusapan natin. 3 taon na rin yan halos. Pagpapagawa ka na lang ng ilong, ba't di mo pa pinaayos? Yung sa iba pinatangos, ba't yung sa'yo pinatanos? Halatang hindi pinag-isipan, tila sayang lang yung danyos. Proud siyang dalagang retokada sa edad niyang 15 anyos. Diba? Pagpagawa ka ng ilong nang walang consent ng magulang. Sa kalandian may pang retoke, tapos ano ulam? Handang baguhin yung muka para sa gusto niyang maging. Tas sa battle ay mauuga pag masakit na ang dating. Yung gantong klaseng palitan, hanggang saan mo kayang dalin kung yung pangit mong katangian di mo kayang tanggapin. Alam niyo bang nirepin niya tundo kahit siya ay tagapandakan? Di ba? Tagapandakan? Kasi kulang daw support nila, parang wala siyang kakampi.
Sa karir mo pang ina, wala pang nangyayari, be. Bukod pa doon, tingin nila sa'yo, babaeng Makate, dahilan kung ba't buong Pandakan di ka mapagmalaki. Tulad ng ginagawa mo sa mama mo. Pansin nyo ba kanyang galawan? Nagawa mo bang i-post mo siya na nasa iisang larawan? Tinatago mo siya sa amin, baka ma-angle siya sa laban, kinakahiya mo mama mo dahil meron siyang kapansanan. Masakit yun bilang magulang. Kasi kadugo ka niya na tunay. Oo, bingot ng mama mo, pero binigyan ka nun ng buhay. Pag sinasabihan ka, laging labas sa kabila. Kahit konti na respeto, ni wala siyang mahita. Masama na loob ng mama mo, nahihiya lang magsalita. Tawa niya yan, gago. May kulang man sa nguso nun, buo yung puso niya sa'yo. May kulang man sa nguso nun, buo yung puso niya sa'yo. Kaya sana dama mo at huwag ka nang mag-inaso. Dahil di ka mabubuo, kundi dahil sa mama mo, kahit sabihing bingot yun, nilaplap siya ng papa mo. Pinagkalulo kanyang lugar nung suporta din na hagilap, imbis na dapat siya'y nagsikap. Kinahiya niya mama niya na mayroong pusong busilak para sa kutya ay makaiwas. Nilamon ka na ng battle rap na culture siya ka sa hip-hop. Di ba, nag-drop na rin ng class para maging rookie sa flip-top. Tangina, tinakwil yung lugar, kinahiya yung nanay, napakapangit ang asal. Nag-drop ng class, nagparitoke kahit alam niya pang bawal. Frustration neto bilang FEMC, dami nang nadadamay. Kung para sa'yo, huwag mo silang ituring sa gabal. Marupok pa buto mo, hindi ka pa pwedeng pambungad. Masakit ang totoo, wala na diyang makakalunas. Sa napiling anggulo, yung kolorete niya humulas. Kapag silip kalaban mo, yung lip ng mama mo may butas. Aki! Aki Sinabi niya may... Para sa akin, mas nag-lay low yung dito ni Lip Cramp, pero solid yung mga jokes. May pagka-dark humor yung dating nung angle niya sa mama ni Aubrey. Tas parang may halong may halong pangaral din kay Aubrey na parang alam niyo, parang sinasabihan niya si Aubrey. Mas natripan ko yung round 1 tsaka round 2 ni Lip Cramp, pero hindi ganun ko bumagsak yung round 3 niya, pero mas lang, kapansin-pansin lang yung yung round 2, yung lamang nung round 1 tsaka round 2 dun sa round 3 ni Lip Cramp. Yun, may mga bagong pasok pala ng mga nanonood kay JT, kay Trojan, kay Norman Bronze, kay R. James Togero. Shoutout sa inyo. Kay Leo the Barber, na tiga Colorado. Taga saan ka sa Colorado, brother? Ingat ka lagi. Kay General Jimmy, kay Opier, kay Goni, kay Kirito Castro, at kay Waiki or Iki Kapala. Yun, shoutout sa inyo. Shoutout, birthday pala daw ni Kirito Castro bukas. Advance happy birthday sa'yo. Mga October babies. Parehas tayo. Pakinggan natin round 3 ni Aubrey. Ikaw, nanay ko, tuwan-tuwa kayo. Sinabi niya may wag daw nanay ko, tuwan-tuwa kayo. Tangina niyo Ginawan ng fake angle yung nanay ko kay Shubingot daw para yung suporta nyo malikom. Ngayon itong silitang ina yung bibig mapapatikom. King ina mo. Game? Sumali na naman sa turna. Kasi nakaraan, siya ay nalaglag. Nakakahiya ng sobra, parang si Luxuria ni Laplap. Ang plano ko lang ngayon... Para si Luxuria ni Laplap, ang plano ko lang ngayon,
ikaw ay maurat hanggang malaspag tong silip ka lang mo pinasubo ng burak. Yung fresh pa issue niyan kay Apex, lumaban to sa liga namin. Lambing daw niya sa motos kahit wala siyang kikitain. Pero nanumpat ka lang doon. Kala mo nag-abag sa paghihirap para makalimutan siya sa haring araw sa amin ka nagpasikat. Kung ano yung lahit kong sinasalo, yun yung kutsanyong tinata mo. Ha? Taong ina, pre. Ikaw lang naman nalalait, ha? Ba't tinadamay mo kami? Kasi 100K daw PF niya. Pero sa motos, libre lang si Iho. Nagre-reklamo ka sa bayan. Plus ganito, isusukli ko. Shot after shot dito sa lipta. Sa pool ka na bunganga hanggang tumigil tong maoy. Pagkamao yung tumama, di ako sa'yo magpapatalbog. Kahit malala ka naman, mapaslangin tong habog hanggang maging alaala na lang. Ha? Kasi estilo niyan, matiin na delivery, tas louder. Kunwari comedy, pero nilalason lang utak nyo, ma'am, sir. At ako magpapawalang bisa dyan sa Poison, parang EJ Power. Kaya mag-iingat. Banggit pa, nagpapawalang bisa daw sa Poison, parang EJ Power. Hindi ko, siguro dahil nanalo ako nung laban namin ni Poison. Bisa dyan sa Poison, shoutouts pala tayo doon. Utak nyo, ma'am, sir. At ako magpapawalang bisa dyan sa Poison, parang EJ Power. Kaya mag-iingat ka na ko. Iba ang king kong talino. Tinignan mo akong bonus round. Diyan ka bibinggo. Di ako susunod sa gusto mo. Magmukha mang balagbag. Sige, maghanap ka lang ng butas, ha? Hanggang sa patibong ka malaglag. Ano kung natalo mo si GL Ocampo? Ganap ka ng magaling. Ganda nun. Malaglag. Ano kung natalo mo si GL Ocampo? Ganap ka ng magaling. Ruta man Ocampo, kakaibang sundalo dadating. Gusto niyo ng laban kaya? Di ako magsasayaw ng oras, ilalaglag kita sa bracket. Parang pustiso lang ni Jonas. Kasi yung laban nila ni Yawan, ang daming dinamay. Sa ganung angkin ng baon. Wala akong madami sa pamilya mo kasi wala ka namang ganon. Shit. Ito na, umakakado na si Aubrey. Tangina, sayang. Ba't hindi niya ginawa to nung round 1 tsaka round 2? Parang, kaya naman pala niya eh. Tangina, sayang. Ba't ngayon na siya pamilya mo pumapalag? kasi wala ka namang ganon. Nakapokus sa patay na anak. Tas tingin nyo palaban? Ayun na, nakahukay sa anak na nawala. Siya tuloy yung nawalan. Ganun kalalim siya umugot. Atensyon nyo lang maagaw. Kailangan pang dumami na nasa ilalim kasi ganun ka lang kababaw. Pero trabaho niya kasi yan. Sa kabilang banda siya ay mahusay. Kaso maling patawid gutom yung tumawid na sa kabilang buhay. Patay na anak niya mo, dadamay mo. Nababaliw ka na ata. Inanto, walang awa. Anong pinagkaiba nyo si Camille di din pinakita sa iyong bata? Shit. Kaya lahat na pumusta dito, tara! Kahit tumulong pa, panoodin nyo tong 3GS kung paano ko itutong bata. Shit, paano ko ba anahin to? Mas laid back yung round 3 ni Lipcram, tapos yung kay Aubrey mas energetic. Pero pa rin, may siguro sumundot na dalawang punchline na tumatak. While yung kay maraming tumatak kay Lipcram, pero mas laid back yung yung angle niya. Parang hindi siya nag-go for the kill sa round 3 si Lipcram. Siguro bigay ko yung round 3 kay Aubrey kasi na-shoutouts ako. De joke lang. Round 3 kay Aubrey, mas siya mas parang naramdaman ko yung round 3 ni Aubrey kaysa sa round 3 ni Lipcram. Andun din yung mga personals, may mga sinundot na personals si Lipcram, si Aubrey. Pero yun lang yung parang yun yung problema pag sa dulo na pumalag. Tapos round 1 tsaka round 2 nakuha na ni Lipcram ng bahagya lang naman. Hindi sobrang layo ng lamang ni Lipcram do sa round 1 tsaka sa round 2.
Kaso, si Aubrey sa round 3 na niya na nabigay yung mga magaganda niyang lines, yung ano niya, yung mga parang naatagong baraha niya. Sayang lang. Well, kung ako yung mag-judge nito base sa criteria ko bilang battle MC at kung paano ako mag-judge ng sa live, round 1 and 2 binigay ko kay Lipcram ng bahagya, tapos round 3 malinaw kay Aubrey. Technically, para sa akin ang panalo dito sa laban na to si Lipcram. Yun. Pero ginudge ko na siya sa replay. Baka iba yung dating nito sa Iba yung dating nito sa live dahil ang last din ng delivery ni Aubrey. Nararamdaman ko siya dito sa replay. What more sa live? Baka nagkaroon siya ng illusion dun sa sa mga judges nung live. Tingnan natin sino panalo. Second side 14. Lipcram versus Aubrey, mag-iayos 1 beses para sa lahat pareho. Boto ng Urado. Mga kalaban si K-Ram. Tangin na nun. 3-2, mag-iay para kay Lipcram. Okay, gets. Pumalag si Aubrey, nakapalag siya ng siguro sa recency bias na din dahil sobrang lakas din nung hindi sobrang lakas pero malakas yung round 3 ni Aubrey. Pero sa sa technical judging, para sa akin Lipcram yun. Yun lang. Props kay Aubrey. Abangan ko yung mga susunod niya laban. Malaking siya, parang malaking potential niya na maging malakas na FMC. Kasi dito pa lang, alam mo yun, naramdaman mo na agad konting improvement na siguro sa sulat. Maraming room for improvement sa sulat niya, pero feeling ko kakayanin niya yun. Yung confidence niya, yung angas niya sa stage, andun na. Kailangan niya lang galingan yung strategy sa pagsusulat ng round sa battle. Yun lang kailangan niya. Feeling ko pag na-work on niya yun, sobrang ganda. Sobrang magiging malakas na FMC. Yun lang. Sino mga pumasok pa dyan? Shoutouts tayo for the last time kay Vanilla Hayes. Shoutout sa'yo kay Daiki at kay Asam AFL. Yes, sir. Sabi ni Loaded God Complex, predict ko Lip versus Saint sa dulo, kaso GG na si Saint. Pero Lipcram year na yata to man. Ako, personal bias ko lang. Our personal na prediction ko na mag-champion this year is si Lipcram. Yun lang. Nothing against kay Katana. Solid yun. Hindi ako magugulat kung siya yung mag-champion. Pero para sa akin, gusto ko mag-champion si Lipcram this year. Yun. Yun. Salamat sa mga nanood ng live at salamat din sa mga manonood pa lang nito sa uploaded version. Baka mamaya ko i-upload to. Pero yun, ingat kayong lahat dyan. And God bless. And kita-kits soon.